So ito yung Brooks Trace 2 review ko after 500 kilometers. So natakbo ko na siya ng 500 kilometers. Nasali ko na siya sa mga running events. Yung pinakamalayong natakbo ko nito is 10 kilometer na race. So far ito yung mga goods or mga pros and cons na napansin ko dito. Now to give you background, ang Brooks is an American brand. Founded siya 1914. Ang headquarters naman nito is, I think kung di ako nagkakamali, sa Washington DC. Presyo nito is around $100. Bigay lang to sa akin, pero nung nakita ko sa Lazada, naka-sale ito around $2.9 na lang. Sa size 11 na sapatos na to, around 285 grams siya. Hindi siya ganun kagaan, pero hindi din siya ganun kabigat. In comparison sa aking X-Step na nabili na 1.5 lang, mas magaan yun. 225 grams lang. Before ko i-mention yung mga pros and cons niya, siguro iilang specs lang. Yung heel to toe drop niya is around 12 mm. Tapos meron siyang tinatawag na Biomogo DNA. Tama ba yung pagkasabi ko? Tama nga. Biomogo DNA midsole provides adaptive cushioning, making each step feel soft and smooth. Well, hindi ko masasabing soft yung each step niya, pero sufficient yung cushioning niya. Medyo matigas tong midsole niya. Maganda kasi stable yung apak mo. Good for beginner siya. Especially for me, beginner lang. Around 4 months na akong nagtitraining talaga. Pero so far, sa 4 months ko naman, ng mga easy runs lang, proven and tested ko yung Zone 2 training, naka-sub 1 naman ako sa 10K. Tapos naka-sub 25 na ako sa aking 5K. So, I think tama na siguro yung training ko or nasa tamang direksyon yung training ko. Anyway, balik tayo dito. Pros and cons. Pinakauna dyan is durability ng sapatos na to. So far, ito lang yung mapapansin mo na napudpud. 500 kilometers na natakbo ko nito. So, I think it will last more than 1,000 kilometers. Hopefully, tama yung estimate ko. Pero yun nga, matigas or durable siya. Pangalawa, hindi masakit sa paa itong toe box niya. Tama sa medyo may kalakihan yung paa. Ako nasa medium siguro yung paa ko. And so far, hindi tumatama yung kuko ko dito. Hindi namamatay yung kuko ko. Unlike dun sa isang sapatos ko. Worth noting na ito ay size 11. Yung paa ko is around 10, 10 and a half. So, mas malaki to. Usually, yun naman talaga yung sizing ko. Half size or one size bigger para maluwag sa aking paa. Now, another thing is yung lockdown feel niya. Maganda din. Nagbibigay din ng advantage itong extra eyelet niya. Tapos, itong heel tab niya maganda din. Plus, yung heel counter niya. Cushioning niya dito, sufficient. Yun nga, matigas ang midsole niya. Tapos, ito naman yung insole niya. Ayan. Ito yung itsura niya. Itong upper niya naman, breathable. Di siya mainit. So, natakbo ko siya sa mga training ko around yung pinakamalayo, 22 kilometers. Di siya mainit kahit patirik yung araw. Now, itong laces niya, goods na rin, hindi siya madaling matanggal. Kahit isang tali mo lang or hindi ka naka-double na. Now, sa nabasa ko sa website nila, this is designed talaga for heel strikers. Kasi nga, yun nga, makapal dito. Pero itong forefoot area niya, hindi ganun kakapal. Medyo manipis siya. Pero for me na initially, forefoot striker, hindi ko naman masasabing masakit. Pero as my training progresses, ang ginawa ko kasi, nag-adjust ako. Ginawa kong midfoot strike yung pagtakbo ko. So, for me, goods pa rin naman siya kahit yun nga, design siya for heel striker. At yun nga, yung isang napansin ko na hindi kagandahan sa sapatos na to, yung lock-up energy return niya. Hindi siya ganun wala kang mafe-feel na nagbibigay siya ng bounce pabalik. Hindi katulad ng mumurahin ko na X-Step na medyo maganda yung bounce niya. Masarap siya sa paa. Especially kung tumatakbo ka ng mabilis. Yun. So far, yun lang naman yung napansin ko sa sapatos na to. If you're a beginner, I think this is a good investment. Sulit na to. Durability-wise, comfortability-wise, maganda yung breathability niya, maganda yung lockdown feel niya. Yun nga lang, kung naghahanap ka ng medyo soft yung midsole, saka may konting energy return or may energy return, hindi ito yung sapatos na para sa'yo.